Gig tayo! Ano? Tara? Sige! Tara! It's going out to idiot America. Sa haring araw matatagal ang pinagsamahan kaya narito na. Sa haring araw kung natin ang bagong bagay. Haring araw Hello. Kami nga po pala ang Five of Us. I'm Gabino Di Maano, the bassist and the leader of the band. And I'm Andre Pangilinan, the rhythm guitar of the band. I am Tom Magtira, the drummer of the band. I'm Justin Gahudo, the vocalist and lead guitarist And of we the band. are the... Five of Us! Parang nasa wish na. So, Five of Us. Paano ba nabuo ang Five of Us? Ang Five of Us kasi nabuo siya nung... originally, ang kasama ko talaga si Justin talaga ever since. And simula grade 10, para lang din sa performance namin nung grade 10 kami sa Agape. And mga batang nangangarap lang din talaga tumugtog and gumawa ng music. After 2 years, 3 years, ito na ang Five of Us. Booming and glowing and growing. Etong lineup na to, ano lang kami, mga galing din sa Notre Dame of Greater Manila, sa planetang Notre Dame. Planetang Caloocan. Five of us, tapos 4 lang kami. Yung isa kasi, si God. Amen. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Five of us. Si Lord. Power. Gumawa kami ng original song namin, composition, para sa graduation song naman namin, batch from grade 12. Batch Solaris siya, kaya yung kinakanta namin, puro haring araw eh. Kasi Solaris eh. Araw. Kaya haring araw. Yan. So for our next song, Haring Araw Part 2.
Yun nga yung second part ng Haring Araw. So, ayun, na-express yung sarili, nakapag-perform, and nakapagbigay saya sa ibang tao. So, ayun yung parang being in a band, like ayun yung best part para sa akin. May nakakawala ng stress na tal. Sa tunog, pinaka-idol ko talaga, tunog ni Juan Carlos. Juan Carlos ang pinagusto ko. Iba kasi yung dating niya, yung tunog niya, tsaka yung, alam mo yung iba yung feeling niya pag pinapakinggan mo siyang kumanta. Hindi lang siya boses kasi kasama yung puso. Na parang pansin ko yun din yung nagiging kulang sa mga iba pang naririnig ko na bago ngayon. Go Dre. Ako, mainly talaga, siguro, since parang medyo lumaki ako, kasabay sila siguro Ibos. Medyo kinalakihan ko yung Ibos, kaya like, kasi nung pumasok sila sa scene, di ba? Parang sobrang prodigy nila, then gumawa sila agad ng hits on parang 17, 18 years old pa lang sila. So parang yun, I strive to be them. Yes. Ako, yung role model ko is, since growing up, na-expose talaga ako sa mga bands, like, kasi yung dad ko is a performer and stuff like that. Tapos, sa pag-drums naman, na-okay inspiration ko kay drummer ng Kamikaze, kay Alan Gordeos. Then, Papa Boards. Agree ako kay Andre, pareho kami ni Andre. Pero isa pang favorite ko na classic, Eraserheads. Yes. So yun, grabe din talaga yung impact ng Eraserheads. Isa sa mga maraming gumaya sa kanila na mga bands. Pero ayun, Eraserheads. Meron pa pala ako isa. Ang alagad ng Eraserheads, Parokya ni Edgar. Yes, sir. At kami ang alagad naman ng Power of Space, ang 5 of Us. Pag sumusulat kasi ng kanta, kung ano yung pumasok, kung anong vibe mo ng araw na yun, kung ano yung pumasok sa'yo, ay na yun. Yun na yung vibe mo. Dudugtungan mo na lang at dudugtungan mo hanggang matapos Yeah. mo siya. Ganun. Tsaka sabi ni Prince, hindi sila yung interfere sa atin, tayo yung interfere sa music. Kasi, Yes. andyan na yung music eh. Tayo lang yung instrument niya. Gitara ka pala. So, ako, to add lang, lastly, siguro yung pinaka nag-impact sa akin, yung aura ng Four of Spades. Since, since yung writer na nagsabi, it's all about being able to appreciate na nandito pa rin tayo ngayon, nabubuhay, gumagalaw, nagpa-perform, nakapag-make ng music, nakapag-make ng kung ano-ano schoolworks or stuffs. So yun, being appreciative, kailangan natin para ma-enjoy natin yung buhay. So yun, ito ganun lang. For our next song,
ba natin kinover yung Pagka napansin mo kasi yung pag napansin mo yung tunog niya, parang sobrang nakaka-relax yung tunog ng aura. Pagka papakinggan mo yung aura, parang sineselebrate mo yung life. And yun naman yun talaga yung binibigay ng song na yun. Siguro antukin Kasi lagi ako inaantok. Nung senior high kami, Lagi kami tulog. para kasi yung Antuwin, brief background lang. Yung Antuwin dapat hindi kasama yan sa album ni Rico Blanco. So parang patapon siya na track. Pero akalain mo yun. Dagdag sa sinabi ni Trey, kumbaga, one man's trash is another man's treasure.
po ang bago pa! So yun po, para sa amin last song and gusto ko pa sabihin. Siguro sa mga inspiring musicians din, ang gusto namin magawa at advocacy namin sa music namin is maging inspiration din. Maging inspiration din sa iba pang tao, sa iba pang mga mamamayang tao, kahit gaano kabata, katanda, o kahit anong edad pa to, na maging maging authentic kayo sa mga sarili ninyo. Ilabas yung sarili niyo, express yung sarili niyo. Lalo na sa art kasi what is art kung walang ikaw, walang self-identity, walang puso, walang passion, walang ano. And sana para din sa mga emerging generation na sana huwag silang mag-rely solely sa AI para mag-produce ng music. Tsaka parang kasi syempre, ang corny din naman kung yung mga music gawa ng AI parang tapos kaya pa nila mag-perform ng live, kaya pa nila ma-experience to ng AI. Tsaka ng mga audience din na nakikinig sa live. And do what you love. Live your life to the fullest. And malay mo, kakagawa mo ng gusto mo, ng kung anong nasa puso mo, nagagawa mo, nangyayari na at nagtutuloy-tuloy na yung mga pinapangarap mo lang dati na natutupad na ngayon. Sabi nga nila na one day until day one. So guys, it's a wrap. Kaya nga pala, ang The Five of Us. So ayun, you can follow us on our social media accounts. Instagram at We Are The Five of Us. TikTok at Vopus1. And Five of Us sa Facebook. If you want to catch us live, there's an upcoming event called Unsigned Jagged that will be happening on May 8, 2026 at Matchbox Yard, Quezon City, and Tickets are on sale. And you can buy them at Facebook by following Unsigned Maroon FM and Instagram Unsigned MFM and Maroon FM, and on TikTok Maroon FM to get your tickets. Once again, we are The Five of Us. Maraming salamat po.